good morning people. Ngayon pong araw na ito, ang i-share ko naman ay about sa diversified farming. So ano po ba ang diversified farming? Ito po ay mga pananim na iba-ibang klase na itinatanim sa isang lugar. Ito pong konsepto na ito ay ginagaya natin kaparehas po ng gubat. Ayan po, katulad po na rin. Meron po yung puno ng nyog, may mga iba't ibang klaseng kahoy, may kaong, may gabi, may kawayan, may saging, at napakadaming klase ng puno. So paano po ba sila nabubuhay? Hindi naman po yan pinifertilize. Sila po ay sustaining. Dahil yung pong mga dahon, nilalaglag dyan, nabubulok po yan. At yun po ang magiging pagkain ng mga microorganism na nasa lupa na sila naman magko-convert na maging pagkain po ng mga halaman. So kasama na din po yan yung mga dumi ng mga ibon. Kasi po dyan, may mga dumadapo pong ibon dyan. Meron din po dyan, sigurado ako, may mga daga dyan, may ahas dyan, may manok na naliligaw dyan, at saka may mga bayawak. So may mga iba-iba pong creatures na nabubuhay niyan. So yung dumi po nila, hahalo sa lupa, kakainin po rin ng organism yan, magiging nutrients po yung kinain po ng organism, makukonvert po na nutrients ng halaman. So yan po, ganyan po nag-ooperate ang forest. Papakita ko naman po mga kasaka, mga farmer, yung setup ng aming tinasaka. So dito po, makikita nyo sa bakod, kawayan. Yung pong kawayan na yan, kinuha namin dyan din sa pinakang forest namin. Kasi nga po sa organic farming, kung ano yung available na materials, yun po ang ginagamit. Kaya makikita nyo kawayan. Ngayon, instead na gumamit po ako ng barbed wire, ginamitan ko po ng dragon fruit. Ayan. Kasi po, dragon fruit, matinik yan. Pag lumago po yan, mahirapan na pong pasukin niya ng mga magna. Kaya po yan ang ginamit ko. Tapos, papakita ko rin po sa inyo, may mga iba-iba pong mga ornamental plants na pinakang nila, poste. Ayan, bukod po dito kawayan. Tapos may mga rin po yan, bulaklak, na siya naman pong ang purpose po niyan ay pang-attract ng beneficial insect. So ganyan po. Ayan, meron din po tayo malunggay. Ayan, bakod na, pagkain pa. So yan po yan. Meron ka ng bakod, may pagkain ka pa. So wala pong nasasayang na i-utilize po natin, na ma-maximize po natin yung utilization ng lupa. Kahit bakod na pwede pang pakinabangan as maging source po ng pagkain. Tulad po ng malunggay ay sagana po yan sa nutrients. Sabi nga po dito, superfood. Ngayon pag namunga po yung dragon fruit, maganda rin po ang dragon fruit para sa sa ating kalusugan, especially po do sa pag-regulate ng blood sugar. Ayan po yan. Ito naman po sa kabilang side ng bakod, ayan, dito po, ayan, ay may nakatanim naman na Madre Cacao. So ang purpose naman po nito ay pantaboy ng mga insekto. At saka po i-apply din sa halaman. Mataas din po ang nitrogen content nito. Kaya maganda rin po gamitin as fertilizer. So bakod na, pantaboy pa sa insekto, pwede pa maging fertilizer. So yan po yun. Bakod pa lang yan. So dumako naman po tayo doon sa harapan po nito. Okay, dito naman po sa area na ito, ito po ay around 300 square meter. Ang length po mula doon hanggang dito mga nasa 30 meters, at mula dyan naman
hanggang dito mga nasa 9 meters ang ano bang tawag dito? Lapad o haba? Okay, yun po yun. At kaya po nang binabanggit ko ay diversified din po ang aming mga tanim. Iba-ibang klase po. Kasi po, ang purpose din po bakit multi-cropping o diversified, para po yung mga insekto ay hindi sila maging komportable do sa lugar na yun. Kasi sa bawat halaman po, magkakaiba po ang insekto nila. So nagkakaroon po sila ng competition. Kaya po hindi po nakokontrol ng isang insekto yung lugar. Unlike po sa monocropping, dahil isang klaseng halaman, pag pumunta po yung mga insekto doon, dahil marami silang pagkain, mabilis po sila dumami. Unlike dito, dahil yun nga magkakaiba, nagkakaroon po ng biodiversity, so hindi po nakakadami yung mga insekto para sa isang particular na halaman. At sa pagkakaunawa ko din po, ang mga insekto ay territorial din po. Halimbawa po kamatis, yung certain insect para sa kamatis, dadami yan kung pare-parehas lang na kamatis na nakatanim. Since magkakaiba yung tanim, hindi po dumadami yung particular na insekto. Kasi nga po, merong competition na nangyayari. So dito po, meron kaming kamatis. Yan po, kamatis. Merong sibuyas sa ilalim. Yan po. Mapapansin, no? Sibuyas. Tapos dito po sa isang part, panay naman po to, Baguio beans. Pero yan po, meron ng kasunod na nakatanim na pipino. Kasi po, malapit na po itong matapos ang pagbunga. Kasi umunti na po bunga. Kaya may kapalit na po yan. So yan po, yan. Daming sibuyas. Pang-repel din po yan ng insekto. Yan sibuyas. So ito po, mag-umpisa pa lamang mamunga ito kamatis namin. Ito po ay hindi ginagamitan ng chemical fertilizer at saka pesticide. Panay organic po ito. Ayan. Yan. Madami po siyang bunga. Pero na po ito, palipas na. Yan, lapit na po yung kamatis. Ayan, may mga medyo malalaki na. So ayan po yon. So ito po ay yung harapan lang. So dito naman po tayo sa greenhouse. Ito po ay kasama doon nga sa ating setup. Ayan, makikita niyo itong greenhouse namin gawa sa mga materyales na kawayan at saka mga kahoy na galing din po diyan sa forest. So dito po namin ginagawa yung sa seedling. Ayan po. Ayan, meron kami ng seedling na papaya. Meron din pong kangkong. Ayan. Tapos, dito rin po namin iniimbak yung mga chicken manure o chicken dung. Ayan po yan. Ito nasa ako. Tapos, dito naman po kami nagko-compost. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ito po yung compost. O, ayan. Ayan, nakita nyo, may mga damo-damo pa. Ayan. Kaya dito po, ito pong area nito, yan, tinatambak namin yung damo. Pag magko-compost kami, ilalagay dito, isasama nung chicken dung. Ayan na po. Tapos didiligin po ng tubig para mabilis po mabulok. Tapos dito po sa side nito, ayan, makikita nyo, meron na naman tanim. May mga talong, tapos sa kabilang side, yun naman mga onion spring. Tapos kalapit po nitong greenhouse. Tarang!
Ito naman po yung water collector natin. Ayan po, galing po yan sa galing dito yan, papatak dito, babagsak rito. So meron tayong source ng tubig na pandilig. Tapos dito sa kabilang side, ayan po, meron po mga kasaba na nakabako din. Kasi mataas na area po ito, ayan, yan. Tapos meron din po ditong mulberry. Ayan, may mga kasaba, may mulberry din po, ayan. Actually po, ayan, bumubunga na yan. Bumubunga na. Oh. Ayan, may mga bulaklak din po. Tapos, meron po tayong guyabano. Ayan, guyabano. Dalawa. Meron din tayong apple. Puno po ng apple yan. May mga tanim din po tayo, bagong tanim na okra. Lemon. Yan, pakita mo yung lemon. Ito po yung lemon. 1-year-old na lemon. Yan, may bunga na po. Ayan, o. Ayan. Tapos, meron din kami tanim na pinya. Yan pong pinya yan, paikot po yan. Doon, umiikot yan. May mga pinya po yan. Nasa tabi. So dito naman po sa side nito, yan, pinakang niyan, pababa, panay kasaba naman po yan. Yan, makikita nyo, yan, mga maliliit na yan, kasaba po yan. Pag nagkukay po kami ng, ng kasaba, itinatanim po namin sa tabi. Ayan, kaya marami po yan kasaba. Yan po yan, kasaba. Yan, meron kaming papaya. Tingnan nyo, ang daming bunga po ng papaya. Tapos, sa baba, kung mapapansin nyo, dito po namin itinatambak yung mga damo. Yan, kasi pati kamote, meron pa. Oh. Yan po yung mga damo, nakatambak. So, yan po ang magsisilbing fertilizer, kaya po mataba. Ganun din po itong papaya na ito. Tingnan nyo. Ayan po. Papaya, ang dami rin bunga. Yan. Tapos yan, meron din po tayong pinya. Merong luyang dilaw o turmeric. O yan po, papaya po ulit. Tapos dito po, yan, meron din dito po side dito, pababa. Yan po ito. Citronella po yan. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Puno na citronella. Napakalaki po. Yan. Yan po. Puno na citronella. Yan. Tapos sa area po na ito, yan. Pababa po ulit yan. May iba-iba pong halaman na nakatanim pa rin yan. Ayan, meron ding pinya, may papaya, may kasaba, may saging, may lemongrass. Ayan po, lemongrass po. Ayan, lemongrass naman po yan, pababa. Lahat po yan, lemongrass. Oh. Ayan yung papaya. Oh. Nakahiga na. Pero may bunga po yan. No? Ito po kasi, nung bumagyo, tumagilid. Kaya ganito nangyari. Ayan, oh. Mga tumagilid po, yan. Oh, yung pa, oh. Yung pa. Hanggang doon sa baba po yan, yan. Panibayaan niya, pinya. Tapos, lemongrass, may papaya, may saging. So, yun po yung parang bakod namin para protection din po nitong dragon fruit.
Kasi po, yung lemongrass, pantaboy po yun ng mga ahas para hindi sila pumasok dito. Kanina po, mga kasaka, mga kaparmer, mga kasayang, pinakita ko sa inyo yung harapan, yung bakod, yung unahan, yung aming greenhouse. Ngayon naman po, ang ipapakita ko sa inyo, dito na sa loob, na kung saan may nakatanim kaming dragon fruit. So ang ginawa po namin kasi sa pagtatanim ay yung minanage po namin risk. Kasi isa pong problema sa atin, mataas po ang risk pagdating sa agriculture. Dahil po ang lugar po natin ay lagi pong binabagyo. So kaya po ang ginawa namin, paano malilimit yung risk? Kaya po ang ginawa namin, nagtanim kami ng dragon fruit, merong ma-harvest sa taas. At the same time, nagtanim din po kami above ground. Ito po, nasa taas, ito above ground, ayan, talong. At meron din kaming below ground. Yan po yung luya. So meaning, meron kang pwedeng ma-harvest sa taas, meron kang pwedeng ma-harvest sa gitna, at meron ka rin ma-harvest sa baba. Kaya po, halimbawa, bumagyo, sigurado po, itong mga luya, hindi naman masisira yan. So, meron pa rin tayo ma-harvest, whatever happen, dito sa mga nasa taas. Ngayon, halimbawa naman po, malakas ang ulan, tuloy-tuloy ang ulan, maaaring ito ay masira din, dahil ito pong mga root crops ay mahina po yan sa tubig. Pag nababad sa tubig, nabubulok. Meron naman po tayong dragon fruit at meron din tayong talong. So ito po mga nandito ay especially po itong talong. Ito kasi mahaba po buhay niyan, tuloy-tuloy ang pamumunga. So ito din po yung ginagamit natin sa maintenance o sa operation. Kung income na pumapasok galing dito sa talong at sa mga iba po nating halaman na pinakita ko kanina, na cash crop, doon po natin kinukuha para sa ating pambayad sa tao, pambili ng mga mga chicken manure at sa iba pang mga gastusin na kinakailangan para maging maayos ang pagpapatakbo ng isang farm. Ito naman po, ayan, mapapansin po ninyo, marami dito mga bulaklak. So, ang purpose po talaga nito ay para sa pest control, pest management. Kasi po, itong yung mga ganito pong halaman ay pang-attract po ng mga beneficial insect. At ito naman luya, ang purpose din naman po nito ay pantaboy ng insekto, pang-repellent po. Kasi po, aromatic yan, ayaw na ayaw po ng mga insekto yung aromatic. Malis po siya. Ayan po, ito po yung setup. Ayan, may mga pa rin, papaya, mga dragon fruit. Ayan. Hanggang baba po yan. Ayan. Ayan, meron din po tayong mga yan, tawag dito. Strawberry. Ayan po, tingnan nyo. Hindi po season ngayon ng strawberry. Pero yan mayroong bunga. Ayan po. Hindi po season ng strawberry ngayon, pero namumunga. So, nakakatuwa naman po. Thank you kay Lord po. Hindi naman po namin magagawa ito kung hindi po sa awa at tulong ni Lord. Ayan po. Ipapakita ko naman po sa iyo ang dragon fruit na malapit na mahinog. Ito po itsura niya. 2 days, hinog na po ito. Ayan, nakita mo, unti-unti na po siya ang pumupula. Ayan, meron din dito. So ito pong dragon fruit ay 1 year old pa lang. Kaya hindi pa po masyado madaming bunga. Siguro by next year po medyo madami-dami na po ito. Ayan po.
Kung mapapansin nyo, may dragon fruit, may luya, may talong. Ganyan po setup nito. Tapos may nasasalip na mga papaya na natumba noong kasagsagan ng bagyong Aghon. At dito po sa center na daanan natin, tinaniman din po natin ang kamatis. At later, magiging ano po ito, taniman din ng pipino. Actually po, meron na katanim na pipino. Pero kamatis po yan, ang baba. Yan, yung mga kamatis po doon sa baba. So yan po yung setup na sinasabi namin sa diversified farming. Kumbaga sa may taya kayo sa maraming bagay. May taya kayo dito sa taas, may taya kayo doon sa above ground, at meron kayong taya underground. Hindi po below 6 feet yun lang sa below ground lang. So yun po. Sana po ay naibigan ninyo itong aming presentation sa inyo, at nakikiusap po ako, baka naman isang like at saka isang subscribe. Yan, maligaya na po tayo.